At nandito na naman tayo sa Tiki Man channel natin kung saan tinitikman nga natin yung mga trip kong pagkain or beverage or alcoholic drink. At it just so happen lang nung mga nakaraang buwan nakapanood ako ng isang vlogger, hindi ko maalala kung si Will Dasu Beach or si Erwan. Yung napanood kong vlog, kinontent niya yung isang sugarcane na taniman parang around Tarlac at nagpuproduce nga sila ng mga alcoholic drink at ito yung rum at ito yung pinakapangalan nila, Luisita Oro, and nakalagay nga dito oak barrels. Wow. At mga tropa, konti lang yung mga idea ko regarding dito sa mga rum or sa mga iba kong pinapanood. And when it comes naman sa nakalagay dito na label, nakalagay single estate rum. Ang ibig sabihin nun mga tropa, yung pinaka raw materials nila ay sa iisang location lang kinukuha or sila mismo yung nagpo-produce nung pinaka raw materials nila na napanood ko nga dun sa vlog ni Erwan, kung hindi ako nagkakamali. Pinuntahan nga niya yung isang sugarcane taniman nun and kinukuha nila yung sugarcane na tanim nila at ginagawa nga nila na rum. At sa pagkakaalam ko, yung rum talaga, ito yung mga sugarcane or molasses sa pagkakaalam ko mga tropa. Correct me if I'm wrong, and base sa mga nakikita ko or mga klase ng rum, marami siyang variant and para rin siyang mga beer, meron siyang mga light color at eto no, nakikita natin medyo golden amber yung pagkakulay niya. Kung mga napapansin nyo dun sa mga previous kong vlog na iniinom natin ng mga beer, iba-iba rin yung kulay niya, although beer yun as beer, pero may mga iba-ibang variant or iba-ibang style. Sa pagkakaalam ko, parang ganun din mga tropa sa rum or sa mga iba pang beverage, pero dito no, nakalagay nga sa kanya single estate rum at aged in oak barrel. Dun sa napanood ko na vlog, parang eto, ini-store siya sa oak barrel ng around 2 years kung hindi ako nagkakamali, and meron pa silang mga another variant na napakatagal na ini-store, parang 3 years pa mahigit, 6 years pa mahigit. At kung matagal na kayong nanonood sa channel natin, yung whiskey, ibang klaseng inumin din yon or ibang klaseng alcoholic beverage. Yun naman ay 3 years talagang ini-stack dun sa pinaka-bariles niya. Hindi mo siya matatawag na whiskey kung hindi siya 3 years. Ayun yung parang batas sa Scotch, kaya talaga sa Scotch whiskey, yung mga nabibili natin, talagang sure na sure yon 3 years pataas. Wow. And eto, without further ado, titikman na natin siya at aamuin din natin syempre. Ang pulutan nga pala natin ngayon, may nabili akong sisig. Kung hindi ako nagkakamali no, meron din akong ganitong kulay na nakikita or napansin din, yung ginto. Parang rum din ata yun eh. Halos same sila ng kulay, pero syempre, hindi ko rin pa natitikman yon, sa susunod titikman natin. So buksan na natin to. Sa pinaka-bote niya no, napakaganda nung style nung bote niya, sa totoo lang. Ayan no, napakaangas, sa totoo lang, ang ganda. Talagang hindi mo aakalain na itong rum na to 100% Pilipinas yung nagpo-produce nito. And syempre, kahit papaano medyo may kamahalan din yung price niya, parang mga around 900 or 800. Pero naka-sale ko lang siya nabili. Medyo naamoy ko yung aroma niya sa distance na ganito. Pero syempre, amoy na natin. Medyo goods yung amoy niya, sa totoo lang, parang nakakakilig na no. And hugasan muna natin etong pinaka snifter glass natin. Matagal-tagal na nga rin akong hindi nakakainom ng rum at hindi ko na masyado maalala kung anong brand ng rum yung huli kong nainom. Parang Tanduay ata no, parang netong around December. Sa mga hindi nakakaalam, yes, Tanduay rum and Luisita Oro rum, iisa sila ng style, pero syempre magkakaiba yan ng mga technique kung papaano siya ginawa. At kung hindi rin ako nagkakamali, yung pinakaunang video ko dito, rum yung tinikman natin, yung Bacardi. At meron na siyang around 1,000 views. So dito nilinisan ko lang muna yung snifter glass natin para 100% na maaamoy natin na pure lang yung inumin natin at wala siyang halong tubig. So itatapon ko lang muna to. Mekas mo na yan, Inson. Napakaganda mga tropa nung pinakakulay niya. Golden amber. Ayan o. At meron siyang 40% alcohol by volume na nakalagay dito sa pinaka-label niya. 89
1981 pa pala etong si Luisita Oro. Kung hindi ako nagkakamali, naaalala ko dun sa vlog, dati parang nagpo-produce sila ng sugar, and as times goes by, at ayun na nga, nagproduce na lang sila ng mga ganitong rum. Hindi siya ganun kalakasan yung amoy niya, mga tropa, sa totoo lang, pero nandun yung hagod. Sa amoy pa lang, medyo nararamdaman ko na yung tamis at yung hapdi at yung, alam mo, yung pagka-spice niya. Nandun yung vanilla notes, kung hindi ako nagkakamali, no? Medyo may naaamoy akong parang matamis na saging na note. Alam mo yung parang tipong, yung nabubulok na saging, yung overripe na, yung tipong naiwanan mo dyan sa inyong mga mesa ng mga halos isang linggo na. Ganun yung napipil ko na amoy, and hindi ko masyado ma-explain pa yung mga ibang complex na amoy. Pero napakasarap din amoy nung, alam mo yun, yung aroma nung pagka-alcoholic drink niya. Hindi siya ganun katapang, sa totoo lang. Bata natin to. Hindi siya kalakasan, sa totoo lang, no, when it comes sa 40% alcohol by volume niya. At masarap din siyang, alam mo yun, i-intake. Hindi siya yung tipong nag-i-stack sa mga palate mo. Madulas siyang inumin. Nag-i-straight kagad siya pababa, mga tropa. And medyo may guhit din siya, sa totoo lang. Syempre, 40% alcohol by volume siya. Nandun yung tamis at nandun yung dulas talaga niyang inumin. Para sa akin, drinkable siya, mga tropa, pero to the point na yung talagang umiinom ka ng mga ganito, ng mga hard drink. Medyo hindi ko sa inyo i-advise to kung medyo mahina talaga kayo sa alcohol content. May guhit siya, pero smooth lang siya sa mga dila ko na nararamdaman ko okay lang. Hindi siya ganun katapang, hindi siya ganun kakapal. Okay naman siyang inumin, as in yung tipong first time mo siyang iinumin, nakagaya ko, pero syempre, malaking factor pa rin na umiinom ka talaga ng mga ganitong klaseng alak kasi mabibigla ka din sa lasa niya. Pero ako na to the point na meron na akong experience sa mga mas malalakas pa na inumin na ganito, na kahit na same siya ng 40% alcohol by volume, eto medyo manipis lang yung pagka-spice niya. Hindi ganun ka-complex yung lasa niya, mga trope, pero may mga certain point lang ako na hindi ko kayang i-explain sa inyo. Pero nandun yung tipong pagka-vanilla and yung tipong caramel notes nandun, mga tropa, and kagaya nga nung sinabi ko, yung parang sobrang overripe na saging. Wow! Siguro one of these days, titikman ko din yung ginto na rum. Kung hindi ako nagkakamali, rum din yon. Parang sa titig ko, sa mga mata ko, parang halos hindi nagkakalayo yung kulay nila. And syempre, sa lasa na lang talaga siya magbabari. So, tikman pa natin. Medyo masarap siyang inumin. Siguro, masarap to pag medyo meron akong kasabay na kainuman. Tapos, tipong kwentuhan, no? Pero eto nga, pulutan muna tayo. Sisig, all-time favorite. Etong binili natin na variant na Luisita Oro, medyo meron pa siyang another variant, yung medyo matapang, talagang darkish na yung kulay niya. Medyo mahal yon at madalas out of stock kasi limited lang yung ginagawa nila or kinakraft nila na ganun. Hopefully, dito sa channel natin makakuha tayo or matikman natin yung ganung klaseng alcoholic drink. Medyo pricey siya, parang around 3,000 or 5,000, mga ganun. Somewhere like that. At bilang talaga yung produce nila, may naalagay pa mismo na number. Pero etong pinaka last shot natin, siguro i-infuse natin siya, lalagyan natin siya ng yelo. Hindi naman ganun katapang yung rum na to, as in okay naman, pero for the experience, lalagyan natin siya ng yelo. Try natin kung mas magiging goods. Lagyan natin ng isang tube ice lang. Ako personally, mas prepared ko na merong yelo yung mga iniinom ko, kahit na mga tipong tanduay lang yan, or tipong mga emperador lang yan, or anything, 'di ba? So eto, syempre na-infuse na natin. Yung napaka-light na tinake natin kanina, sa tingin ko syempre mas magla-light pa siya. So straight na natin yung ganitong kadami. Hopefully, maging smooth or mas masarap yung matikman natin.
medyo nabababawan ako dun sa spice na gusto kong ma-experience. Pero to the point na drinkable siya, nandun siya sa point na drinkable siya. Pero syempre, medyo may hinahanap lang akong kick na gusto kong maramdaman for the price na nabili ko. Medyo para sa akin, saktuhan lang siyang inumin. Okay pa rin para sa akin yung Bacardi kasi parang gustong gusto ko yung sipa noon mga tropa. Iba yung, alam mo yung punch noon, talagang good na good, talagang medyo masusuntok ka talaga eh. Pero eto, sa tingin ko kung ile-level natin siya sa Bacardi na ininom natin nung pinakauna kong vlogs dito, masasabi ko na yung Bacardi parang mga around 4, mga ganyan. Eto siguro mga around 2.7 lang siya eh, mga ganun. Pero good thing na nakaka-proud pa rin na eto ay gawang Pinoy, diba? Yun yung pinaka-importante at eto na talaga yung pinaka-timpla nila. And syempre, affordable lang etong Luisita de Oro, kaya siguro syempre ganun lang yung lasa na matitake natin. Medyo nararamdaman ko na yung tipong, alam mo yun na nakashot ka na ng mga 3 emperador, mga ganon. Yung tipong shot-shot, nakaka-3 ikot na sa'yo. So, ayun, good experience etong Luisita Oro. Siguro ma-rate nga natin siya na, para sa akin lang to 2.7/5. So, okay naman siya. Try nyo rin mga tropa and support local. Yun ang pinakamaganda. Hopefully matikman din natin pa yung ibang variant neto na kahit papano medyo pricey pero susubukan natin. So sa susunod, tinitignan ko kung magkakaroon tayo ng series ng mga local na alcoholic beverages, yung tipong pinakamatagal na distillery dito sa Pilipinas, no, yung gumawa ng syoktong yung mga ganyan, no. Siguro gagawa tayo ng mga series na ganyan. And syempre parang gusto ko din yung mga something na imported na drink. Anyway, abangan nyo na lang. At dito na natin tapusin yung vlogs natin. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Cheers mga tropa. Sabay-sabay tara, tikman natin sa bawat shot sa hanggat sa kaya natin. Mga bote at baso, puno ng alak, walang susuko, basta't lahat malakas. Tikman natin lahat yan, hanggang sa magdilim na di pa rin bitawan. Sige.